sa panalangin. Kini nga programa gimugna sa East Coast Gospel Mission. Alas 6 hangtod alas 6:30 matag adlaw. Aron ikaw matabangan nga maangkon ang tinuod nga kalipay, katagbawan ug kasiguruhan sa kinabuhi, ug nga kahatagan sa kasulbaran ang naghingapin nga mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon nakahasol pag-ayo kanimo. Busa paminaw ug sa Dios ikaw panalanginan. Maayong adlaw sa tanan. Salamat usab sa Dios kay kita maghimo sa padayon sa ato nga buluhaton, og salamat higala sa higayon oportunidad kag itugot nimo nga makapakigubad ka sa ato nga pagpamalandong karon. Og diini karong higayon tugyan kita sa atong bulaton diha sa Ginoo pinakisapag pangamuyo. Kanimo Dios nga langitnon, salamat sa oportunidad kay magitugot nga ang imong balaang pulong padayon nga mabasa, mahisgutan og mapamalandungan dinhi sa kanginan. Panalangini o Dios ang tanan nagapaminaw karon niini nga stasyonan sa radyo sa tibok Baganga kung asa na abot kining amo nga signal. And even Father God, padayon ka sa pagpanalangin sa tanan mga Facebook friends o sa tanan mga kaigalaan nga makapaminaw, makasubaybay, makascan ining mga videos every now and then. I-bless Ginoo ang imong pulong o hinaot pa kini maghatag dugang pag pahinumdom, pagdasig o encourage ka namo Ginoo sa pagkinabuhi nga nagasupay sa imong kabubuton while nagahulat kami Ginoo sa imong pagbalik. This I pray in Jesus' name. Amen. Salamat tungod kay ini karong higayon padayon kita sa pakiuban sa last week. Higala wala ako niyo makauban gumikan sa mga dili gyud malikayan nga mga sirkumstansya or kailangan atimanon. Og salamat tungod kay karon makapadayon kita sa ato ang duha ka adlaw nga pakiguban kaninyo matag Martes and Miyerkules o sa Huwebes ang ato ang kauban nga dinhi sa naghatag usab og mensahe si Brother Juanito Arbiol. Og this time mag-adto kita sa pamalandong sa pulong sa Ginoo nga nagahisgot about pagiging adunay assurance nga magkaroon o kung moabot man ang kamatayon sa kinabuhi, makasiguro siya nga ang kamatayon para kaniya is a gain. Assured of having death really a gain. Kung imong tan-aw ni gala dinhi sa Philippians chapter 1 verse number 21, nag-ingon si Apostle Pablo, "For to me to live is Christ and to die is gain." Now, kung imong tan-awon, simple kaayo nga gisulti ni Apostle Pablo o nagreplika kini kung unsa ang iyang estado atubangan sa Ginoo, paano siya nagsalig o paano siya nagkinabuhi o giunsa niya sa pagkonsiderar ang kinabuhi while naapa siya sa kalibutan or even kung moabot man kaniya ang utlanan sa kamatayon physically o mo enter siya sa ikaduhang kinabuhi. Ingon si Apostle Pablo, "For to me to live is Christ and to die is gain." Now, naturally, death is a great loss in view of this world. To a non-believer or to a carnal or worldly man, for he loses his earthly comfort and hopes. But amazingly, to a true believer is a gain. Makita na to si Apostle Pablo as a human model kung unsa gyud ang pag-consider niya sa kinabuhi or if moabot kaniyang kamatayon, unsa ang iyang pagkonsiderar sa kamatayon. Kung ang kalibutan, kung ang mga tao nga wala magsalig sa Dios, para kanila ang kamatayon is completely loss. Pagka wala sa tanang butang or murag matawag na to nga kapildihan ang kamatayon. Pero sa kay Apostol Pablo,
bilang magtotoo, i-consider niya even ang kamatayon is a gain. No? Mao kana siya ato makita sa kinabuhi ni Apostol Pablo. Paul reveals the motivation of his life, whether in happiness or in sorrow, physical imprisonment or release, life or in death. And in all circumstances, the centrality of his life is Christ. Makita na to nga kinabuhi man or kamatayon sa kalipay o sa kasakit, ang sentro sa kinabuhi ni Apostol Pablo maugyod si Kristo. Di gyud matandog. No? O ato ka na makita also kung paano ni Apostol Pablo gipamatud-an kana o paano niya gikinabuhi kaning nga klase nga prinsipyo sa pagkinabuhi. Para sa iyaha, to live is Christ and to die is gain. Walay difference. Kung buhi siya, alang kang Kristo. Kung mamatay man siya kadaugan, kay makig-uban man siya kay Kristo. Now, pangutana is, para kanimo higala, could you apply this verse into your life right now? Pangutana imong kaugalingon, ma-apply ba nako ni nga bersikulo sa akong kinabuhi? What if maabot sa ko ang kamatayon? Maabot sa atua ang kamatayon kanimo kanako? Makaingon ba kita nga ang kamatayon is gain? Huh? Now, according to Romans chapter 14, verse number 8, for if we live to the Lord. And if we die to the Lord. So then, whether we live or whether we die, we are the Lord's. So, makita na to si Apostol Pablo, mas kinhain sa iyang mga sinulat, mas kinhain sa iyang ginatudlo, makita ginato ang iyang prinsipal, ang iyang pagbarog diha tubangan sa Ginoo. Whether we live or whether we die, we are the Lord's. Buhi kita or patay, kung tinuod tang nagsalig kay diha kay Kristo, iyaha kita sa Ginoo. The question is, can you say that you are biblically saved? Makaingon ba ka karon nga sigurado ko biblically naluwas ako? Can you say that Christ is enough and able to save you? Makasulti ba ka karon deep inside sa imong kasing-kasing, from the heart, makasulti ba ka nga si Kristo enough siya or able siya makaluwas kanimo? Or can you say, if I die today, it is really my gain? Makaingon ba ka karon? Or basi dili pariha kay Apostol Pablo ang imong nga pagbarog? Huh? How could we say death really a gain? Paano man kita makasulti nga ang kamatayon is tinuod nga ginansya? Dili nga sulti-sulti lang, tinuod yun nga ginansya. Number 1, if you really believe that salvation is in Christ alone, mao kini siya, makaingon jud ka nga sigurado jud ang kamatayon ginansya ko gituohan nimo, gisaligan nimo nga ang kaluwasan diha lang gyud kay Kristo. Ang source of salvation is Christ alone. Walay laing pamaagi nga maluwas ang imong kalag. Kung mao ka na ang imong pagbarog karon, mao ka na imong gisaligan o gituohan, makaingon ka na nga ang kamatayon is ginansya. No? So mao ka na siya higala. Kay ingon sa Philippians 1:21, for to me to live is Christ and to die is gain. Sumala kay Apostol Pablo, no? To die is gain. For to me to live is Christ and to die is gain. Salvation is never be by church membership. Bisan pag membro ka sa ng simbahan higala, friends, tultian ko ikaw, to tell you frankly, bisan pag membro ka sa pila ka klaseng simbahan, ang pagpamembro simbahan dili gyud na garantiya nga makaingon ka
nga gain ang kamatayon para kanimo. Ha? Ayaw pagsali ni anang church membership. Ikaduha, personal sacrifices. Maingon siguro ka, kada tuig man ko nag-sacrifice, kada tuig man ko nagpasaan o bugat kaayo, kada tuig man ako sakripisyo akong sarili. No. You cannot assured nga ingon ana sigurado ka because nag-sacrifice ka. Or education or attainments, achievements sa imong kinabuhi, dili ka makaingon, highly educated bitaw ko, sigurado ko. No, dili na nagbase sa atong edukasyon, possession, or wealth. Dato man ko, daghan man ko kwarta, ay hinamduming higala, dili na mao'y basihan sa kaluwasan sa kala. Position or standing, imong status in life, dili gyapon ka na. Bisan pag ikaw ang makahupot sa pinakataas nga posisyon sa atong nasod or even pinakataas nga posisyon sa tibuok kalibutan, that is not a guarantee. Or fame, ako ang pinakasikat sa tibuok kalibutan, sigurado kong luwas. No, it's not. Now, hinamdum mo na to, adunay mga ginatawag na biblical proof that salvation is in Christ alone. Ang kaluwasan naa lang gyud diha kay Kristo. Si Kristo ra gyud ang makaluwas ug wala nay lain. Ngano man, kung imong tan-awon from the Old Testament down to the New Testament, adunay ginatawag unity teaching ang Bible. Dinhi sa Numbers chapter 21 verse 9, ingon dinhi, and Moses made a serpent of brass and put it upon a pole, and it came to pass that if a serpent had bitten any man, when he beheld the serpent of brass, he lived. So, kung imong tan-awon, i-look back ang history sa time pa ni Moses, nga there was a time nga ang mga tao, grabe yun pag-rebuilde siya, grabe pagbagulbol, grabe pagpabadlong yun nila kang Moses, ingon nga leader sa ilang katauhan during that time. Now, tungod sa ilang pagkasamukan, gisilutan sila sa Ginoo, gipadalaan silang mga bitin nga malala aron mapaakan sila o mamatay sila pag mapaakan sila. Mara po king cobra. At dinhi, pero naghatag ang Ginoo og alternative damo katong time nga nag-pray o naghangyo si Moses nga tagaan og sulbad ang ilang problema. Og nahitabo nga ang sulbad sa Ginoo ipahimo si Moses og bitin nga tumbaga, bitin nga bronze, og ibutang diha sa usa ka tukon aron nga si bisan kinsa nga mapaakan og bitin og mututok mutan-aw sa gihimo ni Moses dili madayon og kamatay. Mao na ang gihatag nga alternative, in which kung imong tan-awon higala kini usab nag-typify siya, nag-refer siya, nagpasabot siya sa himuon ni Kristo years nga mag-abot. Nga ang mga tao maupod ni ga-picture out nga maupod ang buhaton ni Kristo sa iya unyang pag-abot. Mao kana dinhi atong makita sa John chapter 3 verse number 14. Ingon siya dinhi, and as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. So, kung imong tan-awon sa verse 14, pariho sa gibuhat ni Moses dito sa book of Numbers, nga si Moses naghimo og bitin tumbaga, pariho usab ang himuon kang Jesus in the New Testament, nga siya usab ilansang dito sa cross, isahon o aron nga ang tanan nga motuo usab diha kaniya makaangkon og kaluwasan sa kanan. And even Jesus Christ himself nagka-claim ni inhigala. Now, unsa man ang mga claim ni Jesus Christ? Kung imong tan-awon sa John chapter 14 verse number 6, very clear, ingon si Jesus Christ. And Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. So klaro higala nga si Ginoong Hesus nagsulti, nag-claim siya that He is the way. Siya, I am the way,
the truth, the life, and no one comes to the Father except through Him. So ato makita higala nga gi-claim kana ni Ginoong Hesus o ato makita nga wala kana gi-deny ni Ginoong Hesus. O pag-ingon niya dinhi, I am the way, I am the truth, I am the life. But pasabot higala, siya ra ang claimant, siya ra ang tinuod nga source sa kaluwasan. Diha sa John chapter 5 verse number 40, yet you refuse to come to me that you may have life. Kung imong tan-aw diha sa chapter 5 o previous nga mga chapters, makita na to nga kalaban kayo si Jesus sa mga teachers sa balaod, sa mga sinaligan diya sa mga synagogue, diya sa temple, kalaban kayo si Jesus Christ. Giisip si Jesus Christ nga piki, nga magtutudlo, nga nag-claim siya nga siya ang way, ang truth, ang life. Therefore, suko sila kay Jesus. Pero atong makita din nga ang mga tao during the time nag-refuse gyud kay Jesus. They never believe Jesus as their Lord and Savior. O kalaban, suko kay sila. Pareha gyapon karon, daghang nag-refuse, daghang nag-deny, daghan nga dili motuo nga si Ginoong Hesus lang ang makaluwas og walay lain. In fact, din sa Luke chapter 23 verse number 43, ingon si Jesus Christ, and Jesus said unto him, verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. Na kung familiar nimo ang story din higala, ang kining account, mao kining time nga actual gilansan si Jesus Christ uban ang duha ka kriminal nga uban kaniya sa left and right. Now, to make the long story short, ang isa sa mga dautan nga tao nga gilansang uban kay Jesus wala maluwas kay wa gyud motuo kay Jesus. Ang samtang ang usa makasasala man siya, pero before siya namatay nakatuo siya, nagsali ug nagtugyan sa kinabuhi kay Kristo. Maong hinungdan nga luwas siya, mo nag-ingnan siya ni Ginoong Hesus, today thou shalt be with me in paradise. So ato makita dinhi sa Acts chapter 4 verse number 12, there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men whereby we must be saved. So ato makita higala nga klaro ang mga apostoles nagwali, nagtudlo, nagapang panaksihon ngadto sa uban nga dinhi sa kalibutan, ingon siya, there is no other name, walay lain nga pangalan, walay laing pamaagi nga makaluwas sa tao nga gimugna o gitugot sa Dios, mao lang ang Ginoong Hesukristo. Even sa Acts 16:31, actual nga gi-apply kini nga maong teaching. And they said, believe in the Lord Jesus Christ, or believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Giingnon ni apostle sa mga apostoles ngadto sa Philippian jailer og believingly nga bisang asa sila mag-adto, ang ilang gitudlo nga makaluwas mao gyud si Ginoong Hesukristo. Now the question is, do you believe and trust that Jesus Christ alone can save your soul? Makatuo ba ka karon higala nga si Ginoong Hesukristo lamang ang makaluwas sa imong kalag? Kung nagtuo ka, nagsalig ka karon, bulahan ka, kay mao ka na ang tinuod nga gitudlo sa balaang kasulatan. How could we say death really is gain? Paano man kita makaingon sigurado if your life is committed to the work of Christ? Kung ang imong kinabuhi karon buong-buo imong gitugyan o gicommit diha sa Ginoo alang sa pagpangalagan, hinumdum mo nato higala nga ang tinuod nga pagtuod diha sa Ginoo mo resulta kini og pagsubmitar sa kinabuhi diha sa Ginoo. Na ay ginatawag na believer's philosophy of life. Unsa man kini? Unsa ingon sa Romans chapter 14 verse 8? Ingon dinhi,
For if we live to the Lord, and if we die to the Lord. So then, siya, whether we live or die, we are the Lord's. This is a philosophy of Christian life. Whether we live or whether we die, we are the Lord's. Kung buhi ko, ang akong kinabuhi, iya kang Kristo. Gamiton sa pag-alagad kay Kristo. Kung mamatay pod, iya ako sa Ginoo, uli ako sa Ginoo. Okay? So Philippians 1:21, for to me to live is Christ, and to die is gain. Kung Kristohanon kahigala nagapaminaw karon, hinumdumi nga ang imong kinabuhi iya kang Kristo ug alang kang Kristo. Ingon sa 2 Corinthians 5 verse 8, yes, we are of good courage, and we would rather be away from the body and at home with the Lord. So ato makita nga kung papilion ang Kristohanon nga naaba siya din sa kalibutan or naa away from the body, mas gana gyud kung uban ka sa Ginoo. Dili ka kaingon nga gana gyud kung adto sa Ginoo kung dili ka sure nga iya sa Ginoo. In 2 Timothy chapter 4 verse number 7, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. So, ato makita si Apostol Pablo, ang iyang pagsunod sa Ginoo, pagtuo sa Ginoo, gipakita niya, pinaagi usab sa iyang pag-obey, pag-commit siyang kinabuhi diha sa Ginoo. In verse 8, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love his appearing. Dili lang na siya sure nga luwas si Apostol Pablo, but sigurado siya nga naapod siya'y madawat nga reward. A crown of righteousness. And not only for him, but also for all who love his appearing. Bisan sa bisan kinsang tao nga naghigugma, excited sa pag-abot sa Ginoo, ang excitement dinhi nagpasabot kana bitaw nagapangalagad nga tinud-anay diha sa Ginoo. Dili klase nga pag-alagad nga gana-gana. Dili klase nga pagpangalagad nga timpo-timpo lang, no? Kung dili pangalagad yun nga tinuoray. Adunay maayo nga mga challenge para kanato sa pagkinabuhi. Good challenge for us to live with. Ingon sa John 9:41 at John 9:4, I must work the works of him that sent me while it is day. The night cometh when no man can work. Ambot pasabot higala, mintras able pa ka pangalagad na tarong sa Ginoo. Ayaw hulata nga kana bitaw kabsan ka or kawad-an ka og oportunidad. Dili habang buhay nga atoa ang panahon. Hinomdom mo nato kana. Mintras kusgan pa ka, mintras maayo pa ang imong panlawas, mintras anaa pa kanimo ang oportunidad, grab that opportunity. Use it for the glory of God. Serve God faithfully. Kay nga naman, temporary rani nga oportunidad. Time will come nga dili na ato ang panahon. O whether we like it or not, panahon na usab nga tubangon nato ang atong the way kita nagkinabuhi. We will be judged by God. Sa 1 Timothy chapter 6 verse number 12, fight the good fight of faith. Fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called, and about which you made the good confession in the presence of many witnesses. Challenge sa Apostol Pablo, batok o lumba. Fight the good fight of faith. Away, pinaagi sa pagtuo. Bot ingnon dili nga palaaway ka. Bot pasabot, pangalagad sa imong mahimo diha sa pagtuo.
buhata ang gituuhan nimong maayo for the glory of God. No? Hupti ang imong gilauman ug ayaw gyud pagbulag ni ana. Barog nga malig-on ug padayon diha sa pagpangalagad sa imong Ginoo. O ipakita sa tanan that you are truthful. You are worthy nga makapamuhat ni ana because of God. Huh? In 1 Corinthians chapter 15 verse 58, nagingon ang pulong sa Ginoo. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Sa imong pagpangalagad, dapat i-aspire nimo padayon ka mag-improve sa imong pagpangalagad. Ayaw alagara ang Ginoo in mediocrity. Ha? Ayaw man tinili ang pagpangalagad sa Ginoo, kundi buhata kutob sa imong mahimo, taman sa imong mahimo. Buhata. Always nag-improve diha sa pagpangalagad sa Ginoo. It's because ang atong mga paghago diha sa Ginoo dili gayud makawang, and that is promise. A promise from God. Huh? How could we say death is really is gain? Number 3, if your soul is entrusted to Jesus. Kung ang imong kalag, imong nang natugyan diya sa Ginoo, buhi pa ka. Ayaw itugyan imong kinabuhi sa Ginoo kung patay na ka. No. Buhi pa, itugyan na daan sa Ginoo imong kinabuhi. Sama sa gibuhat dinhi sa kriminal nga naluwas. Kang Jesus, while buhi pa siya, natugyan na niya ang kinabuhi diya kay Kristo. Ingon siya din sa Luke chapter 23 verse 42. And he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Makita na to ang iyang pagsubmitar, ang pag-commit niya, pag-entrust niya sa iyang kinabuhi, sa iyang kalag kay Kristo, samtang siya buhi pa. Ha? O sa itubag ni Jesus Christ, and he said to him, truly, I say to you, today, you will be with me in paradise. Wow! What a promise! Sa dihang mingtugyan kining tao, mingsalig kay Kristo, wala niya giingnan, basin, dalon ta ka sa akong kingdom. Kundi ingon siya, truly, I say to you, today, you will be with me in paradise. Walay duha-duha. Ingon si Ginoong Hesus, dalon ta ka, makita kita, dalon ta ka dito sa akong paraiso. What the criminal believed, so he was saved. Unsa ba ang gituuhan ni ining kriminal nganong naluwas man siya o giluwas siya ni Jesus? Ato makita dinhi, simple, that Jesus is God. Nag-believe siya, nag-trust siya that Jesus is God. That Jesus is perfect. Nagtuo siya nga si Jesus is perfect. That Jesus is a king. Nakasabot siya o nagtuo siya, nagsalig siya nga si Jesus day nga gilansang uban niya hari. And that Jesus owned the kingdom. Si Jesus Christ hari, o si Jesus Christ siya ang tag-iya sa kingdom nga dito siya pagkadalon. And that he need to believe and trust Jesus alone can save him. Nakita niya, nakasabot siya maayo nga kailangan din niya si Jesus Christ na tuuhan saligan o siya lang, wala na ilain saligan aron siya maluwas. Huh? O mo ka na ingon. The 2 Corinthians 5:8, we are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Higala, makaingon ka ba? Kung mawala ko aning lawasa, present ko. Adto ko sa Ginoo sama kay Apostol Pablo. The question is, do you believe that Jesus Christ is the Son of God, the Messiah, the only way of your salvation? Nagtuo ka ba higala? Na walay lain na makaluwas sa imong kalag is
si Jesus Christ alone. Higala hinaot pa nga gitandog ka sa Ginoo. Would you like to accept Him now as your Savior and Lord? Kung gusto nimo siya nga dawaton karon, mag-ampo ka sa imong namatangan. Ingna sa ang Ginoo. Ginoo, pasaylo ako sa akong mga kasalanan. Ginoo, saligan ko ikaw. Itugyan ko ang akong kinabuhi kanimo. Kay ikaw man ang akong manluluwas. Ug ikaw lang, ug wala na lain nga makaluwas sa akong kalag. Ingna siya niya sa imong namatangan karon. And you can be assured of having death really again. Kung moabot man kanato ang kamatayon, moabot kanimo ang kamatayon, sigurado ka ng daan nga ang kamatayon para kanimo, para kanako, tinuod nga kinansya. Huh? How could we say death really is gain? If you really believe that salvation is in Christ alone. If your life is committed to the work of Christ, kung luwas ka na, pangalagad og tarong sa Ginoo. And number 3, if your soul is entrusted to Christ, whatever happens, ang atong kinabuhi, naana sa kamot sa Ginoo. Hinaot nga ang Dios, magapanalangin siyang pulong diha sa imong kasing-kasing higala. Amahan, salamat sa imong pulong. This I pray in Jesus' name. Amen.